Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, this time hindi tayo magre-review ng battle at kita nyo naman kung ano yung nasa screen natin. Ahon 16 poster review tayo ngayon. Day 1 muna tayo. So umpisahan natin sa pinakababa hanggang sa pinaka main event na Tipsy D versus Moth. Pero ayun, tangina, nakakagulat kasi share ko lang bago tayo mag-start. Nakita ko tong poster na to Friday night. To be honest, hindi ko kaagad nakita yung poster. Nakita ko yung post ni Hespero. Shoutout kay Hespero. 3 minutes ago, nakita ko yung post ni Hespero. Ahon 16 lineup. Tapos nakita ko kaagad Tipsy D versus Moth. Akala ko prank kasi nga wala pa namang post ang flip top eh. So, yun, nagsunod-sunod pagka scroll down ko, may mga post sila All Things Battle Rap, sila basta marami. Sabi ko bakit may ganitong lineup? Totoo ba to? Something ganyan. Tapos ayun, may nakita na akong post ni Bossing Arik sa mismong page niya sa Enigma, hindi sa flip top eh. Tapos yun, tinignan ko, totoo. At yung day 1 talaga ang pinaka nagdala dito sa lineup na to. To be honest, di ko alam kung paano nyo ma-describe itong Ahon 16 lineup, pero para sa akin yung day 1, yun yung parang day 2. At yung day 2, yun naman yung pinaka parang day 1. So, shoutout kila Lipcram tsaka Katana, pero sa lineup pa lang eh, 'di ba? Makikita mo na yung day 1 parang day 2 na. 'Di ba? So, yun, moving forward, umpisahan natin sa una. GL versus Kilan versus 30 versus Bagsik versus Atoms. Tangina, di ko maintindihan bakit may GL. 'Di ba? Tanginang yan. Bakit may GL dyan? Katatapos lang ng laban ni GL, I think sa gubat ng 2 beses na magkasunod. Vuelta 2 beses sa isang gabi. At ngayon ahon. Royal Rumble, 4 yung kalaban niya, 4. So ibig sabihin 4 yung susulatan niya. Tapos kinabukasan, meron pa siyang GL versus Poison 13, which is re-reviewin natin yung day 2 bukas. Okay? Or bukas. 'Di ba? Pero focus tayo sa day 1. GL versus Kilan versus 30 versus Bagsik versus Atoms. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko dito sa Royal Rumble na to eh. Kasi ang unang pumasok sa isip ko, bakit may GL? Diba? Kasi laban, okay na eh, kung tatanggalin mo yung GL dyan, Kilan versus 30 versus Bagsik versus Atoms, masasabi mo nasa pathway eh. Kaso, feeling ko GL versus versus 4 eh. Feeling ko magkakakampi pa yung Kilan 30 Bagsik Atoms na yan, di ba? Kapag nagkataon. Ganong kalakas yung GL eh. Bakit? Kaya ang tanong ko dyan, bakit may GL dyan? Di ba? Pero yan. Andyan na tayo. Magbibigay pa ba tayo ng prediction sa battle na yan, sa Royal Rumble na yan? Wala eh.
'Di ba? Set aside natin si GL. Killan, 3D, Bagsik, Atoms. Killan, sa estilo ni Killan na clowning, kaya niyang i-clown, 'di ba? Yung apat na 'yan, yung tatlong 'yan, wag mo na natin sama si GL, 'di ba? Yung estilo ni Killan na comedy, sa tingin ko naman sasabay 'yon sa estilo ni 3D. Kasi may mga times na si 3D pumapasok na rin sa comedy. Hindi na siya masyado nagfo-focus sa mga wordplay. 'Di ba? May mga comedy na rin pero andun pa rin yung bigat, yung punto ng bawat verses niya para sa kalaban. 'Di ba? Si Killan, ayun, more on comedy talaga yung atake niya pero kaya rin niyang maging technical at nagiging effective rin 'yon madalas lalo na kapag maganda yung mga references at mga angles na naisip ni Killan para sa kalaban. Bagsik, hindi ko pa napapanood yung latest win ni Bagsik against Cygnus, pero sa tingin ko sa tagal niyang nawala, syempre hindi naman natin masasabi na nawala yung gutom, no. Nanalo nga siya against Cygnus na which is kampiyon ng half ng 2x2 3 ba? 2x2 squared, sorry. 'Di ba? So, pang-apat na 'yon kasi yung una, Team SS, pangalawa, Team Iron, pangatlo, SM, tas ngayon sila. And then, mahirap mag-predict sa Royal Rumble kasi pampagulo sa GL dyan Bakit kasi may GL dyan, men? Pero ayun, tangina, kailangan ata natin mag-proceed sa Dodong Saipa vs Blizzard, no? Sa Royal Rumble na yan, mas maganda siguro kung pagtutulong-tulungan nila si GL. Mag-usap sila, Killan, 3D, Bagsik, Atoms na ang sulatan natin, GL lang. Huwag na tayo magbanatan. 'Di ba? Ganun sila magtulong-tulong. Ganun, possible naman. Pwede naman 'yan wala namang rules diyan, 'di ba? Mas maganda mag-usap silang apat na sulatan natin si GL. Baragay natin si GL nang siya mag-isa, wag na tayo mag-ano. 'Di ba? Pwede naman 'yan. So, tignan natin, hindi na ako magbibigay ng mahabang insights sa ano na to, sa Royal Rumble na to. Kayang-kaya namang i-clown ni Killan yung tatlo, sila 3D, Bagsik, Atom. Si 3D naman may minsan pumapasok na siya sa comedy at effective din naman yun. Si Bagsik, tingnan natin kung hindi ko pa kasi masasabi kung ano yung bagong estilo or nag-adapt ba si Bagsik ng bagong estilo kasi hindi ko pa napapanood yung laban niya kay Cygnus. Kay Atoms, hindi ko pa napapanood yung laban niya kay Secreto. Kaya hindi ko pa rin masyadong ayoko mag-base dun sa 2x2 kasi dalawa sila dun So ayoko mag-base. So i-ano muna natin yung GL vs Killan vs 3D vs Bagsik vs Atoms. Ano muna natin yan? Ihang muna natin yan. Mahirap magbigay ng prediction dyan kasi pampagulo si GL dyan Real shit. Proceed tayo sa Dodong Saipa vs Blizzard. Itong dalawang to, naglaban na to before. Naglaban na to sa FRBL 1-4. Which, dun yung nag-champion si Joss. Yun yung FRBL 1-4. 'Di ba? Na naglaban sila Dodong Saipa Blizzard. Sa pagkakaalam ko ano to, kasi ang semis ni Blizzard kay Killua. So, second round to. Sa pagkakaalam ko rin, Dodong Saipa versus Luna ang first round ang first round, 'di ba? Sa pagkakaalam ko. Tapos yung kay Blizzard naman, correct me if I'm wrong FRBL boys, correct me if I'm wrong. Alam ko talo si Blizzard sa first round ng 1-4. Kaso nag-back out ata yung nanalo dun. Kaya si Blizzard yung pumalit. Sa pagkakatanda ko lang. Tagal ko nang na-review tong battle na to. So, proceed tayo sa estilo ng dalawa. Pareha sila. Andito magkakaroon ng style clash kasi halos pareha sila ng estilo. Si Blizzard
kung napapanood nyo siya si Blizzard sa FRBL, sa Motus, at ngayon dito sa Flip Top, alam nyo na yung estilo ni Blizzard more on entertainment, comedy din. Si Dodong Saipa, ganun din. 'Di ba? More on entertainment and comedy. Pero kaya din nilang maging technical, pero masasabi ko mas effective sila sa kung ano yung style nila, kung paano sila nakilala. So sa dalawang to, hindi ko masasabing style clash kasi pares as in almost identical sila. So depende na lang kung pipiliin ni Saipa na maging technical laban kay Blizzard, or si Blizzard pipiliin niya maging technical laban kay Saipa. Ano yun? Sugal yun kasi sugal at the same time mind games. Mind games yan kasi iisipin mo kung ano ba yung gagamitin mo. Kokontra ka ba sa estilo ng isang MC or sasabay ka? So kung sasalungat ka, kailangan mo mas maging effective dun sa mismong estilo ng MC na yon. Kung sasabay ka naman, kailangan maisip mo na mas effective ka, mas nakakatawa ka, mas pumupuntos ka, mas entertainable ka. So ganun, hindi siya style clash, depends on effectivity, depends on ratings ng dalawang MC, and mahirap mag-predict din dito kasi pares nga sila ng estilo. Pero shoutout sa dalawang to, pero slight edge bibigay ko kay Blizzard. Shoutout kay Dodong Saipa, shoutout kay Blizzard, pero slight edge kay Blizzard. Bakit? Kasi napanood ko yung latest na laban ni Blizzard. Sa tingin ko nakukuha na niya yung momentum. Napanood ko rin yung huling laban ni Saipa sa Ahon yun 'di ba? Yung day 3. Sa tingin ko ano pa yun medyo hindi pa, although malinis naman yung naging performance niya noon, na naging entertainment pa rin, pero sa sulat sa tingin ko Blizzard konting-konti lang, pero kailangan patunayan ni Saipa na iba na yung Dodong Saipa sa Ahon 16. Kailangan ganon yung maging maging mindset niya. Pero shoutout kay Saipa, tropa yan, pero I'll go with Blizzard ng konting-konti lang. Siguro mga 30 to 27. Mga ganun lang, mga ganung puntos lang. Hindi. Huwag natin bigyan ng perfect si Blizzard. Baka sabihin, masyadong mataas yung bigay kong score. Siguro mga 27 to 25. Mga ganung scorean lang. Ganun lang kadikit. 27 to 25 in favor of Blizzard. Ganun lang. Pero let's see sa magiging match up live. Baka manood kami ng day 1. Yun lang. Vicente Jamie Sykes, ito ang magandang laban. Ito na, ladder 'di ba? Ladder. Huwag natin pag-usapan yung Royal Rumble na yan, masakit sa ulo yan Dodong Saipa versus Blizzard. Slight edge Blizzard sa scoring na 27 to 25. Pero itong Vicente versus Jamie Sykes, ito mahirap, no? Kasi si Vicente, gutom yan. 'Di ba? Kaka-champion lang yan sa 1 of 6 FRBL. 1 of 6. Kaka-champion lang yan. Syempre, yung energy niya coming from his championship, dala niya yan. 'Di ba? Hindi mawala yan. Fresh pa 'di ba? Fresh pa. Tapos biglang ahon. Andun pa rin yung gutom nun. So, syempre, maging angulo Jamie Sykes yun. Yung pagiging kampiyon ni Vicente dito sa FRBL. So, paano ko kontra ni Vicente yun? Sa creativity, kailangan ma-checkmate ni Vicente yung creativity ni Jamie Sykes. Kasi napanood ko yung laban ni Jamie sa against Fernie. Tain na, grabe yung Jamie Sykes nun, men. Grabe yung mga references niya na connected talaga kay Fernie. So sa tingin ko, syempre coming sa panalong yun, 'di ba?
andun din yung giggle ni Jamie na kailangan masundan yung panalo ko against Vicente na kakakampiyon lang. Andun yung giggle din na kailangan kong patunayan na deserve ko yung Ahon 16. Kailangan kong patunayan na kailangan kong talunin ang isang Vicente na kakakampiyon lang. Kay Vicente naman, andun yung pressure. Kasi syempre, kakakampiyon lang, tas Ahon 16, 'di ba? Kailangan niyang higitan yung Jamie Sykes. Kailangan niyang maging creative against Jamie Sykes. So, kontrapelo sila. Parehas silang may motibo, parehas silang may pinagugutan, parehas silang panalo sa mga past battles nila. Kailangan effective din yung mga gagamitin nilang references against to each other. Pero saan ako dito? Sino yung lamang para sa akin? I'll go with Vicente. Dito, medyo malayo, no? Bibigyan ko ng kasi si Vicente, kasi yung pagiging agresibo niya, yun yung pinaka nagiging nagiging edge. Yun yung nagiging edge ni Vicente, yung pagiging agresibo niya at yung kung paano niya i-deliver yung mga setups, yung mga punchlines, yung mga haymakers na at some point room shaker din eh. So, bigyan natin ng 27. Kung sakali lang naman, initial scoring lang. Bigyan natin ng 27 to 24. Mga ganung scoring lang in favor of Vicente. So, ayun nga. Ang pinaka nagiging edge talaga ni Vicente dito is yung performance niya, yung delivery niya, yung mga references niya. May mga bali-bali na rin to si Vicente. May mga ligaw na bala na rin to na set up ng ganito, maglaland sa ibang genre ng o ibang elements, jokes, entertainment, mga ganon. May mga wordplay rin, mga multi rin. So, well-rounded na Vicente yun eh. Pero bakit ko pinili si Vicente over Jamie Sykes? Kasi, eto minsan, si Jamie Sykes, may mga references siya na hindi niya na-deliver na maayos. Hindi niya na bibigay sa atin yung pinakapunto ng sulat niya. So, minsan, question mark yun na ano yung reference ni Jamie doon? Ano yung pinagugutan niya doon? Ano yung, saan ang galing yun? May mga ganong question mark na mag-a-appear sometimes kapag hindi nga ganon ka ayos yung delivery or hindi ganon ka ayos yung reference na ginamit ni Jamie. 'Di ba? May mga ganun, lalo na yung laban niya sa Tapos, dagdag ko lang. May history rin si Jamie Sykes ng mga chokes, no? So, 'yun. So, lang naman, hindi naman ganun kalayo. Hindi ko naman ina-expect na may mag-choke sa Ahon, pero alam mo 'yun, yung magbibigay ka lang ng 1% doon. Pwedeng si Vicente yung mag-choke, pwedeng si Jamie, 'di ba? Pwede 'yon. So magbibigay tayo ng kahit konting doon, konting espasyo para dun sa na yan. Kaya hindi ko kayang bigyan ng perfect ang sa prediction na to. Pero ayun, Vicente sa 27 to 24 na score. I'll go with Vicente doon. Kailangan patunayan ni Jamie na mali tayo, 'di ba? Okay, proceed. Panda Baliw Slack 1. Ito puta, malupit tong matchup na to. Manda Bolivar Slack 1. Katatapos lang ni Slack 1 manalo over isa buhay 2021 champ na si J Black. 'Di ba? Vuelta. Hindi pa uploaded 'yon, guys. Hindi pa uploaded. Pero baka uploaded na siya pag napapanood nyo to. I don't know kasi ang latest upload pa lang ngayon is Pistolero versus Invictus. So baka isunod na 'yon, 'di ba? Kasi ang inunang in-upload na yung MZite MP3 tapos 'di ba? So not sure, baka bukas ma-upload na yung ang pamagat nun. Slack 1 tsaka J Black, malay nyo lang. Pero ayun, moving forward, Manda Baliw Slack 1, ano ba? Manda Baliw, kilala natin si Manda Baliw na
parang sila ano to eh, parang sila Dodong Saipa, Blizzard na more on entertainment, more on comedy. 'Di ba? Pero si Slack One, kaya niya niyang pagsabayin yung mga rap battle elements. Si Manda, napanood natin, na-review natin yung huling battle niya kay Saito, which is kinlaw lang niya, kinengkoy lang niya. Hindi niya masyadong seneryoso, hindi siya naglaan ng technical, 'di ba? More on entertainment, comedy. Si Slack One naman, hati to eh. Si Slack One eh. Kaya niyang sabayan si Manda sa clowning, sa joke, sa entertainment. Kaya niya yun. Kung yun yung pipiliin niya. Pero kung tataliwas siya doon, technical, kaya niya ring higitan yung magiging performance ni Manda doon. Depends sa magiging may isip niya references at angles. So, si Slack One naman, well-rounded naman to. At kaya niyang maging creative. I-remind ko lang kayo, 'di ba? Lahat ng tinalo ni Slack One mga kampiyon. Umpisa natin kay Class G na first round ng Isa Buhay 2024. Kampiyon ng pedestal. Second round ng Isa Buhay 2024, Raffian, which is kampiyon din ng FRBL. Tapos yung latest lang na kampiyon na tinalo niya, Isa Buhay 2021. Tangina, mabigat, 'di ba? So I think deserve din ni Slack One dito sa Ahon 16, and bibigay din natin yung side natin kay Slack One. So sa tingin ko, sa pinakita mga battles, mga past battles ni Slack, kaya niyang tapatan si Manda. Pero syempre hindi rin mamalitin ni Manda. Syempre alam rin ni Manda kung ano yung kalidad ng isang Slack One. Pero ako, kung paipiliin niyo ako dito, I'll go with Slack One dito. Okay? Ganon din na score, 27-24. Slack One. Okay? So, recap tayo muna bago tayo mag-proceed. Yung Royal Rumble, sorry, pero ayoko magbigay ng prediction dito. Mabigat talaga yan. Question talaga dyan, bakit may GL eh. So, sorry, di ako magbibigay ng prediction dyan. Kasi, pag nagsabi ako ng prediction dyan sa sa battle na yan, parang mababypass ko yung apat eh. 'Di ba? Halimbawa, pinili ko diyan si 30. Parang sinabi ko diyan na bakit hindi mo binigay, bakit hindi si GL yung pinili mo? Bakit? 'Di ba? Maraming question eh. So, ayoko magbigay ng opinion sa sa Royal Rumble na yan. Bigay na natin sa sa mga experts, sa mga battle MC. Bigay na natin diyan sa kanila yan. Dodong Saipa Blizzard, ibibigay ko yon yung sa akin dito kay Blizzard. Hindi to magiging style clash, parehas sila ng estilo. So, battle of effectivity, kung paano magiging creative sa bawat isa. Na-explain ko na yan. Blizzard, Vicente, Jamie, Sykes, parehas silang panalo sa past battles nila. Pero, yun, may mga kanya-kanyang strength. May strength si Vicente, may strength si Jamie, Sykes. Pero, sa tingin ko, mas mabibigay ko yung boto ko kay Vicente kasi sa tingin ko sa estilo ng isa't isa, sa tingin ko mas effective yung pagiging agresibo ni Vicente over technicalities ni Jamie. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, may mga times na yung pagiging technical ni Jamie is hindi na ganoon ka-epektibo. So, yun. Blizzard sa Dodong Saipa versus Blizzard ako doon. Vicente naman kay over Jamie Sykes. Slack One naman over Manda Baliw. Okay? So, yun. Naman na natin to. Na explain na natin. Jonas, Emar. Ito ang style clash. Kung naghahanap kayo ng style clash, guys, ito na yun. Style clash malala to. Jonas, hindi na ako magbibigay ng insights dito. Sikat na sikat si Jonas. Alam natin kung ano yung estilo ni Jonas at kung sino-sino na yung mga tinalo ni Jonas na mga left fielder. Nag-umpisa kay Plasma, Zenlook, 'di ba? Tapos ngayon Emar. At ano nangyari sa mga laban na yun? Wala, kinlaw niya, kinengkoy niya. 'Di ba? So
kung yun yung magiging references natin, Jonas versus Plasma, Jonas versus Zenlok, alam na natin kung ano yung mangyari dito eh. 'Di ba? Ang tanong lang, paano ko kontrahin ni Emar yung ganong estilo ni Jonas? Kasi, ano siya eh, yung estilo ni Jonas, effective laban kay Emar. Yung estilo ni Emar, ineffective siya sa estilo ni Jonas. So, ano to? Mahirap. 'Di ba? Kung ako si Emar, paano ko tatalunin yung ganong performance ni Jonas eh. Kasi ano siya eh, wall siya. Pero si Jonas naman, pag tinignan niya si Emar, glass. So, ganun siya. Si Jonas, kaya niyang basagin si Emar sa ilang mga lines lang. Through clowning. At magiging effective yun. Yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, kung ang references natin is yung laban ni Jonas kay Plasma at ni kay Zenlok, alam na natin na effective yung estilo ni Jonas sa ganitong estilo, mga left fielder. 'Di ba? So, naiintindihan niyo ba? So, sana naiintindihan niyo. Pero ayun, si Emar naman, kailangan niya maging creative. Kasi, mahirap tibagin yung estilo ni Jonas kung ang estilo ni Emar is left field. 'Di ba? Hindi nga umubra yung Zenlok eh, na ang ganda rin ng performance ni Zenlok nun ha. I-remind ko lang kayo, ang ganda rin ng performance ni Zenlok. 'Di ba? Ang ganda rin ng performance niya doon, pero naging effective naman, pero hindi siya tumalab eh. 'Di ba? Alam ko na, wait lang ah. Do-double check ko lang guys. Sa pagkakaalam ko na review ko na 'yon. Wait lang. Bigyan ko ng oras. Bigyan niyo ako ng minuto. Ayan. Ahon 15 nga yun eh. Episode 971. Na-review ko yun. Ayun. Kinain ko niya doon. Pero, naging effective pa rin si Jonas over Zenlok. Emar, yun yung mahirap eh. Kailangan maging creative ni Emar. Kailangan niyang basagin yung estilo ni Jonas. Dito, medyo mataas. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kontrapelo tong estilo na. Ito yung style clash na sinasabi ko sa inyo. Si Jonas, kaya kong bigyan ng perfect 30 dito. And kay Emar, 24. So, ganun siya. Ganun siya. Para sa akin, ganun ko siya nakikita. Ganun kalayo yun. Respeto kay Emar. Maganda yung ginagawa niyang lyricismo, technicalities, props doon. Pero, sa tapatan na to, mas effective talaga yung estilo ni Jonas eh. Para kay Emar. Okay? Yun lang. Wala na akong, hindi ko napapahabain. Jonas, 30 to 24. Para sa akin, yun yung pinaka best score na mabibigay ko. Pero kung mananalo si Emar, walang problema doon. Prediction lang naman natin to eh. Review, lineup review lang naman natin. So, yun, kung kayo may lineup review rin kayo, may opinion kayo sa day 1 na to, okay lang. Comment section, usap tayo. Pero para sa akin, Jonas ako dito. Jonas, Slack 1, Vicente, Blizzard. Sa Royal Rumble, bahala na kayo dyan. Bahala kayo mag Royal Rumble dyan. Last 3. Pistolero, Harlem. Huling laban ni Harlem na napanood ko, laban niya kay Katana. Kung meron mang laban si Harlem after na kay Katana, hindi ko pa napapanood. Pistolero, napanood ko ng live against Invictus at grabe yung doon. Grabe yung pagbaba ng performance ni Pistol. Hindi ko alam kung hindi ba siya handa. Hindi ko alam kung lack of practice, lack of 'di ba? Kung napanood niyo yung laban sa YouTube, uploaded naman na. Pero parang may question dun eh, na bakit ganyan yung performance ni Pistol. 'Di ba? Kaya panalo si Invictus dun eh. 'Di ba? Okay, going back, Pistolero versus Harlem. Ito mahirap magkaroon ng mahirap to kasi pwede mong ibigay kay Pistol kung naniniwala ka pa rin na mariredeem niya ulit yung sarili niya. Kay Harlem naman, pwede mong ibigay kay Harlem kung ang magiging performance niya is yung katulad ng laban niya kay Katana. Solid na Harlem yun. 'Di ba? Parang yung Harlem na lumaban kay Katana, parang yun yung Harlem na lumaban kay Zenlok.
sa isa buhay. Sa isa buhay yun, di ba? Di ba? So, ayun. Mahirap itong Pistolet versus Harlem. Either way to. Pwedeng kay Pistol, pwedeng kay Harlem. Pero, ang ibibigay ko ng tanginang hirap ng Harlem Pistol eh. Actually, dito ako rin nahirapan eh. Nung nakita ko tong lineup na to na Pistolet o Harlem eh. Mahirap bigyan ng ng prediction eh. Kasi si Harlem, ang lakas nung pinakita niyang performance against Katana eh, na at some point pwedeng kay Harlem pa yung panalo na yun eh. Si Pistol naman, kung mag-base tayo sa mga past battles na napanood ko, kay Pistol naman, ang tanong lang doon, bakit kasi ganun lang yung sulat ni Pistol laban kay Invictus. So what if ganun ulit yung performance ni Pistol against Harlem? And what if yung performance naman ni Harlem, madala niya yung performance ni Harlem against Katana, madala niya dito, 'di ba? So malaki yung magiging agwat noon. Pwede nating ibigay kay Harlem 'yon. Pero andun pa rin yung contrast na what if naging mas handa si Pistol? What if mas effective si Pistol ngayon? What if bumalik yung pistolero na nakilala natin? At tapos yung Harlem naman baliktad din. What if ineffective si Harlem? So either way siya. Pero titingin tayo sa both A game. Okay, both A game. Handang pistolero, effective na pistolero. Harlem, maayos na mga references, technicalities, at mga references. Doon tayo sa tingin ko, konting edge para kay Pistol. So, bakit? Ito na sa bakit. So, sa tingin ko, doon tayo naka-set tayo sa A game nila parehas Sa tingin ko, magiging match or mas ahead si Pistol sa match-up na to kung A game sila parehas. Bakit? Si Harlem, marami siyang reference. Katulad ni Jamie, yung opinion ko sa Jamie Sykes, 'di ba? Ganun din sometimes si Harlem eh. May mga references siya na question mark na saan kinuha ni Harlem 'yon? Ano yung punto ni Harlem doon? Ano yung pinaka punchline doon? May mga ganun eh. 'Di ba nga may mga times na may laban si Harlem na walang nag-react tapos sasabihin niya na di nyo alam yon, ganyan, di ba? May mga ganun eh, may mga ganung sumbat si Harlem, di nyo alam yon, something ganyan, di ba? May ganun eh, may napanood akong nagganon siya kay Katana din ata yon, hindi ko na matandaan, pero basta may ganung mga body language si Harlem eh. Kaya para sa akin mas mas magiging A side si Pistol dito. Kasi syempre bounce back, guys. Kailangan pistolero 'yan, pusong kampiyon 'yan, 2 times champ. 'Di ba? Sunugan at isa buhay 2022. Syempre 2 times champ, kayang-kaya niya mag-bounce back. Kaya para sa akin, pistolero ako dito. Konti lang, siguro ganun din, 27 to 24 in favor of pistolero. So yun, explain ko na kung bakit. Si Pistol kasi diffuser yung style niya eh. Yung yung style niya kayang mag-diffuse ng iba't ibang style. Eto alam ko nabanggit ko na to before, yung laban ni Pistol kay Mot sa isa buhay tuloy. Laban ni Pistol kay Mot sa Matira Mayaman sa second round. To be honest, kinabahan ako doon kasi
knowing Pistol, kaya niyang i-diffuse talaga yung estilo, kaya niyang i-dissect yung estilo ng kalaban niya. And kaya niyang i-expose yung mga yon through his bars. 'Di ba? Pipili siya ng angulo. I-expose niya yon. Ipapaliwanag niya yon. Magiging madi-diffuse na kung ano yung i-breakdown niya yon. 'Di ba? Madi-diffuse yung estilo nung kalaban niya. Tapos kapag bumanat yung kalaban niya, tapos ganun din yung naging atake, wala na. Tapos na, isang round pa lang, tapos na. Ganun yung ginawa niya kay Goryo. 'Di ba? Ganun yung ginawa niya kay Goryo dun sa Isabuhay. Round 1 pa lang, tinapos na niya yung battle. Ganun. 'Di ba? So, yun yung nakakatakot sa estilo ni Pistol. Kaya nga yung laban niya kay Mot dun sa Matira Mayaman, na sobrang kinabahan ako dun na baka, what if, paano, 'di ba? Maging effective yung diffusal style ni Pistol against Mot. Todas, 'di ba? Ngayon naman dito sa Pistoleros vs Harlem, sa tingin ko maging effective ulit si Pistol sa diffuser style ni against Harlem. Si Harlem naman, yun nga, at may mga instances kasi na may mga references siya na ginagamit na hindi rin naabot hindi rin naiintindihan ng iba. Tapos yung delivery ni Harlem, given yan, solid yan. Pero minsan, yun nga, hindi niya nade-deliver ng maayos nade-deliver niya ng maayos pero hindi nagigets yung pinaka-references punto. Kasi nga, iba. Diba? Siya lang nakakaalam. Minsan, yung, pili lang nakakaalam. Diba? Yun. Pistolero ako dito. Dahil sa hindi mo rin siyang pwedeng sabing style clash kasi at some point parehas silang technical. Actually mas ahead pa nga si Pistol sa sa estilo kasi yun nga mas nabe-breakdown talaga ni Pistol yung estilo ng kalaban niya. So ayun, yun lang. Hindi ko na rin papahabain. Pistolero ako dito, 27 to 24. Okay, last two pero bago tayo mag-proceed, recap tayo ulit. Pistolero ako dito sa Pistolero over Harlem, Jonas over MR, Slack 1 over Man W, Vicente over Jamie Sykes, Blizzard over Dodong Saipa. Tapos sa Royal Rumble, bahala na kayo mag-decide kung paano nyo bibigyan ng prediction yan. Pwedeng GL. Diba? Pwedeng GL. Bigyan nyo kay GL. Pwedeng kay Kilan. Pwedeng kay 3D. Pwedeng kay Bagsik. Pwedeng kay Atoms. Pero yung pangalawang Royal Rumble na ni Bagsik sa ahon to Diba? Diba? Pero ang best way talaga dyan is magkampi yung 4. Laban kay GL. Ganon. Diba? Proceed. Ito na. Co-main event ng day 1. Mzite Raffian. Put. Hindi ko alam bakit pinagtapat to Di ba? Napanood nyo na ba yung laban ni Mzite kay MP3? Round 2 niya. English. Di ba? Tangina, ang solid nun. Napanood nyo na yung laban ni Raffian against GL. Solid yung all 3 ni Raffian kung hindi si GL yung kalaban niya. Masasabi mong ganun ka kalakas yun. Pero since si GL yung kalaban niya, nagmukhang manipis yung mga sulat ni Raffian against GL. Maraming pwedeng gawing angulo si Mzite dito Marami ding, at the same time, ganun din naman si Raffian. Pero knowing Mzite, creative to sa angulo Diba? Pero, pwede niyang gawing angulo yung
tinalo ni MZ si GL, pero ikaw, hindi mo tinalo. So, isa buhay din yon. Isa buhay 2020, tinalo ni MZ si GL sa second round. 'Di ba? Si Rafi naman, hindi niya natalo si GL. 'Di ba? Sa Vuelta. So, pwedeng gawing angulo ni MZ yon na tinalo ko yung GL, ikaw hindi mo tinalo. Pwedeng gawing angulo yon. Tapos, pwede namang i-rebut yun eh. Pwedeng i-rebut ni Rafael na tinalo mo yung GL na hindi pa kampiyon. Diba? Pwedeng ganon. So, baala na sila kung paano nila gagawing statement yun. Pero, isa rin sa mga pwedeng gawing angulo ni MZ, syempre yung Motus. Diba? Lahat ng kampiyon ng FRBL nag-debut sa Motus. Diba? From Dave Denver, 2022 ata nag-debut si Dave Denver sa Motus, which is 1-up 2 champ. 1-up 3 champ na si Lord Manuel kaka-debut lang netong hantungan 5 ng finals, which is sa pagkakalam po talo rin. 1-up 4 na si Jos na 2024, Ultimo 2. Di ko alam kung anong year yun, basta Ultimo 2 laban kay Katana, talo rin. Treb, nakaka-champion lang din sa 1-up 5. Talo rin against sa Kilan ba? 'Di ba? Nung nag-debut. Tapos nasundan din na talo kay Supremo sa, 'di ba? So, pwedeng gawing angulo rin 'yon ni MZ na lahat ng kampiyon sa liga nyo nung nag-debut sa Motus talo. Kaya ayaw mo, pwedeng ganun eh. Pwedeng may mga ganung statement eh. Si Rafi naman, kayang-kaya rin niyang i-rebut yun. So, depende na lang kung paano nila gagamiting sandata yung mga angles sa bawat isa. So, sa question na kung sino yung lamang, sino yung dehado, mahirap kasi MZ, ang ganda ng pinakita niya laban kay MP3, pero sa tingin ko iba yung Rafian, iba yung gigil ni Rafian ngayon. Siyempre natalo siya kay GL, di ba? Mahirap magbigay ng prediction sa co-main event eh, kasi kanino tayo? Nag-iisip ako guys kasi gusto kong ma-justify sa inyo ng maayos. Kung magbe-base ka sa last performance ni MZ at kung magbe-base ka sa last performance ni Rafian, masasabi mo na mas mabigat eh yung performance ni MZ over Rafian. Pero syempre, moving forward tayo. Kailangan ni MZ tapatan yung performance niya nung huli. Si Rafian naman, since talo siya, kailangan niyang mag-comeback. 'Di ba? Ang hirap kasi pwedeng kay MZ, pwede nating ibigay kay MZ, tapos mag-explain tayo kung bakit. Pero pwede rin nating ibigay kay Rafian sa mga ganitong angulo naman. Main event pa lang, hirap na ako. Paano pa kaya sa Tipsy vs Smooth? MZ Rafian, putang ina. Sumakit yung ulo ko sa MZ Rafian. Iba siya eh. Iba yung match up na to eh. Compare sa last 1, 2, 3, di ba? Sa na-review nating match-up. Kasi yung mga na-review nating match-up, may makikita ka talaga mga butas eh na sila yung yung mas nakakalamang. 'Di ba? Binreakdown naman natin sa per estilo. Binreakdown natin kung yung mga content nila, yung kung paano sila magsulat, kung paano sila mag-dissect, lahat in-explain natin. Pero ito kasi, itong MZ Rafian, siya eh, either way siya eh.
Pwedeng kay Mzite yun or pwedeng kay Ruffian yun. Pero sige, konting-konti lang. Konting-konti lang. Ruffian. Nangyari ako kay Mzite na ito. Pero, sorry, Zite. Katingin ko, I'll go with Ruffian sa matchup na to. Bakit? Si Ruffian, pares ko naman sila ng subaybayan. Mga battles ni Mzite na napanood ko, na marathon ko rin yung Isa Buhay 2020 niya. Basta lahat halos ng laban niya na napanood ko. Ay, hindi naman lahat, pero most of his battle na review ko. Ganon din kay Ruffian, especially underground battle. Insane, laban niya kay Dodong Saipa sa Insane nitong March ba yun, something. Yung laban niya kay laban niya sa FRBL 1-up. Tapos itong katatapos lang na match na laban niya against GL. Consistent. Yun lang yung napansin ko. Sobrang consistent, lalo na nung lumaban si Ruffian against sa Insane. Tang-inang yan, bodybag talaga si Saipa doon. Sorry Saipa, pero yun. Sa consistency lumamang si Ruffian. Kasi kung ano yung energy ng round 1, ganun din yung magiging energy niya sa round 2. Minsan mas malakas pa. Tapos round 3 minsan mas malakas pa or pinakamalakas niya yun. Kay Mzite naman, may mga times, 'di ba? Hindi naman lahat ng battles ni Mzite dragging, pero may mga times na yung round 1 niya hindi pa pumapalo, hindi pa tumatama. Pagdating sa round 2 tatama pa lang. Pero minsan late, minsan half na, 'di ba? Tapos minsan may mga rebat din siya na na hindi tumatama. Hindi ganun kalakas yung impact. 'Di ba? So may mga ganung times si Mzite. And what if ganun yung mangyari laban kay Ruffian? And syempre, sasamantalin ni Ruffian yun na makuha yung round na yun. So, ayun, dikit lang din to. Siguro ganun din, 27-24, dikit lang in favor of Ruffian. So, ano-ano yung mga nilamang ni Ruffian? Ano-ano yung mga ilalamang ni Ruffian para sa akin? Syempre, unang-una dyan yung content. So, tingin ko, props kay Mzite. Mas eksperyensado, titulado. Pero, yun, shoutout kay Mzite. Pero sa tingin ko, yung bigat ng bawat linya ni Ruffian over sa kalaban niya, babakat Tsaka yung performance niya, yung aggression niya, iba yun Iba yung shoutout kay Mzite ulit, pero pareha silang agresibo, pareha silang may mga DN sa sulat, pareha silang may impact. Pero yun, sobrang gahibla lang Ruffian. Kasi masasabi ko mas madiin talaga kung paano siya magbigay, mag-set up ng haymaker, magbigay at magpatama ng isang suntok. Mas impactful, mas bumabakat, 'di ba? So kailangan ni Mzite din i-ready yung sarili niya dun sa ibabato ni Ruffian. At syempre si Ruffian ganun din. Pero ibibigay ko lang ng konting edge kay Ruffian. Ruffian, guys. Pwedeng mali ako, pwedeng mapunta kay Mzite yan. Pwedeng makuha ni Mzite yan. Diba? Pero pwedeng mali ako, kayo na bahala. Pero sa opinion ko, Ruffian ako dito. Okay? So, Ruffian, Pistolero, Jonas, Slack 1, Vicente, Blizzard. Sa mga napili ko, pwedeng tama na sila yung mananalo. Syempre, at the same time, pwede rin sila yung mga matatalo. Okay?
Depende na lang talaga sa ano yan, sa sulat, sa paghahanda at kung paano nila i-perform sa stage. Pasok tayo sa main event. Tipsy D versus Moth. Guys, naglaban yung top 1 at top 5 ko. Ang hirap. Makamot ako, guys. Makamot ako. Top 1 ko yan sa buong MCs ng hindi ko na sinama si Looney. Wala na yun. Ano na yun? GOAT na yun eh. Kumbaga, legend na yun. Huwag na natin isama sa ano yun. Huwag na natin isama. Kumbaga, ano na siya, nasa highest level na siya ng ano eh, ng tier. 'Di ba? Kaya in-exclude ko na si Loons. So, ayan, alam ko nabanggit ko na to sa inyo eh, sa mga matatagal na nating viewers, alam ko nabanggit ko na to sa inyo, paulit-ulit. Top 1 ko Moth. Top 2 ko Six Threat. Top 3 ko Apex. Top 4 ko Lip Cram. Tapos yung top 5 ko, actually, yung top 5 ko bakante. Pero nung nanalo si Tipsy D over MZite, si Tipsy D yung nailagay ko dito sa top 5. Tapos ngayon, kung titignan mo siya, Moth, tinalo niya si Six Threat. Moth, tinalo niya si Apex. Di na lang nakakalaban ni Moth si Lip Cram. Tapos ngayon, Moth versus Tipsy D. 'Di ba? Pag nanalo si Lip Cram dito sa Isa Buhay 2025, may chance na sa mga susunod na ahon si Moth ang maging kalaban niya, pero feeling ko matagal pa 'yon. 'Di ba? Hindi naman kagad ibibigay ni Arik yung mga ganyang match up, 'di ba? Ito nga ang Tipsy D versus Moth, ang tagal eh. 'Di ba? Ilang taon. Pero 'yon, going back, Moth versus Tipsy D. Para silang idolo eh. 'Di ba? Ito, tangina, baka mag-away-away tayo dito sa ano na to kasi baka sabihin nyo bias ako kasi makamot ako. Pero ayun, to be honest, makamot talaga ako. Pero kinakabahan talaga ako kung paano ang magiging match up eh. Hindi ko pwedeng hindi sabihin to, pero malakas si Tipsy D eh. Hindi na lang ako pipili. Hindi ako pipili sa main event. Hindi ako pumili sa Royal Rumble. Hindi rin ako pipili sa main event. Okay? Pero magbibigay ako ng insights. Kasi ayun, magbibigay ako ng insights dito. Tipsy D. Tangina, kasi napanood ko yung mga battles na ito ni Tipsy D. Iba rin talaga sumulat eh. Laban niya kay Balakid, tangina, napanood ko yun, grabe yun. Laban niya kay Loons, panood ko yun. Laban niya kay MZite, tangina, napanood ko yun. Diba? Mahirap magbigay ng prediction dito, pero Tipsy D, yung mga multis, creativity, wordplay, bars, yung jokes, hindi niya forte to, pero may mga ligaw na bala sa may mga ligaw na bala na jokes eh, 'di ba? Pero sa tingin ko isi-set aside ni Tipsy ditong genre na to or element na to. Pili ko mag-focus talaga si Tipsy di sa bars, wordplay, punto, references, 'di ba? Doon siya mag-focus kasi syempre bibigyan niya ng respeto ang isang Moth. Sino ba si Moth, 'di ba? 2 times champ. Isa Buhay 2017, Matira Mayaman 2024. 'Di ba? At mabibigat yung mga tinalo ni Moth doon sa 2024 na Matira Mayaman. Although maraming controversies, pero sa tingin ko what's done is done eh. Tinalo niya pa rin yan. 'Di ba? So Moth, sino ba si Moth? Siya lang naman yung may wala pang talo.
except sunugan kasi natalo siya ni Sur doon sa ano na yun. Pero sa acapella na lang. May bit yung may bit yung sunugan 2018 eh. May bit yun. Pwede natin siyang exclude, 'di ba? Pero yung acapella Isa Buhay 2017 at Matirang Mayaman 2024 ang hirap. Sakit sa ulo, no? Pero yun nga sabi ko sa inyo, hindi ako magbibigay ng insights sa ano na to, sa matchup na to. Gusto ko lang magbigay ng ng opinion. Actually, pwede nga ang tipsy dito eh. 'Di ba? Pwedeng tipsy dito, guys. Na nasabi ko nga sa inyo kung ano yung mga estilo ni Tipsy D. 'Di ba? Tsaka kung ano yung magiging kung paano niya i-perform, kung paano niya i-deliver yun. 'Di ba? Ganun yun. Si Mot naman 13-0, 14-0, 13-0 no? 13-0 si Mot. Ano ba yung masasabi ko kay Mot po? Tragis na yan. Gusto ko makita yung Mot ng 2017 Isa Buhay. Sa tingin ko kasi, ito, exciting to. Sa tingin ko kasi, guys, yung Mot ng 2017, ayun yung gutom eh. Ayun yung gutom. Ayun yung masasabi kong invulnerable na Mot. Ayun yung masasabi kong hindi natitibag na Mot. Ayun yun eh. Yun yung Mot. Yun yung version ni Mot na mahirap talunin. 'Di ba yung 2017 version ni Mot? So ako bilang Mot fan, gusto ko yun yung maipakita ni Mot against Tipsy D. Kasi syempre, hindi natin pwedeng maliitin ang isang Tipsy D eh. So sa tingin ko, yung 2017 Mot version, yung 2017 version of Mot, yun yung kailangan para talunin yung ganitong klaseng Tipsy D. Gets? 'Di ba? So, I'm giving Tipsy D a big respect. Kasi, sa tingin ko, yung mga latest battles ni Mot, laban ni Mot kay Sayad nung Ahon 14, laban ni Mot nung Matirang Mayaman, sa tingin ko hindi na yun yung Mot na napapanood ko nung 2017 eh. 'Di ba? Tapos may mga chokes na rin siya. Yung laban niya kay Sixthread, nag-choke siya doon, 'di ba? What if may ganung slip up si Mot dito? Tangina, tulog talaga siya dito kay Tipsy D. What if may choke siyang ganun, pero sasabihin niya, naitawid niya na as a fake choke. So sa tingin mo ba may impact pa yon sa atin? Kasi nga nasabi na niya yun sa podcast kay kay Dog Brock na nag-choke talaga siya doon, buti na lang nailusot niya. So 'di ba? What if may ganung instances ulit? May ganung pangyayari ulit? Paano natin iti-take yung ganung silence, ganung choke? 'Di ba? Sasabihin, i-accept ba natin na fake choke 'yun? I-accept ba natin 'yan? 'Di ba? It depends eh. So, ayoko magbigay ng insights, pero sa tingin ko alam niyo na kung kung kanino yung boto ko eh. 'Di ba? Pero ayun, I leave it here. I leave it there. At ayoko magbigay. Okay? Bago tayo mag-close bago natin tapusin, recap lang tayo. Raffian over Mzite, Pistolero over Harlem, Jonas over MR, Slack 1 over Manda, Vicente over Jamie, Blizzard over Saipa. So Royal Rumble, I leave it there. Comment, pag-usapan natin. Tipsy D versus Mot, I leave it there too. Comment, pag-usapan natin. Yun. Going back, bago tayo mag-close. 2017 version of Mot,
ang gusto kong makita at mapanood laban kay Tipsy D. Ganon. Kasi sa tingin ko, yung tournament ng Matira Mayaman, yung last battle niya sa Flip Top against Sayad, sa tingin ko, hindi yun enough. Lalo na yung Mot versus 6 threat version, sa tingin ko hindi yun enough para talunin ang Tipsy D na mainit ulit. Kay Tipsy D naman, syempre kailangan niya pa rin bigyan ng respeto ang isang Mot. Hindi dapat siya magpabaya, hindi niya dapat tignan yung mga may hinang battles ni Mot. Hindi niya pwedeng tignan yun. Kasi kung doon titingin, kung doon magbe-base si Tipsy sa may hinang battle ni Mot, paano kung hindi ganun yung ipakita ni Mot? Kaya dapat ready si Tipsy D sa best version ni Mot. So, ganun ko siya ganun ko siya i-describe. So, I leave it there. Hindi ako mapipili. Pero, sana maging A-game parehas. Kasi sa day 1 ako Diba? Sa day 1 ako manonood. Day 1 kami manonood ng partner ko. So, classic kasi may Jonas MR. Idol niya yun Idol niya yung dalawang yan. Nung nakita niya na, may Jonas versus MR. Day 1 tayo. O yun. Wala na. Nakapag-decide na yung commander. So, day 1 kami. Pinipilit ko nga na parehas Pero wala daw budget. Okay, sige, day 1. Sakto, may Mot doon. So, yun. Pag nagre-review talaga tayo ng lineup, umaabot talaga ng ganitong katagal no? Parang na rin tayo Parang battle review na rin tayo sa tagal kung paano natin i-breakdown yung 8 battles na 8 ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun, 8 battles. Yun. Di ko alam kung na-enjoy nyo. Di ba? Di ko alam kung nagkaintindihan tayo. Hindi ko alam kung agree kayo sa mga choices ko. Pero, feel free to comment your pick sa day 1. Pag-usapan natin sa comment section, guys. Kung sino yung boto nyo kung sino yung pick nyo sa sa buong lineup na to. Pag-usapan natin sa comment section. Agree ba kayo sa mga pick ko? Blizzard, Vicente, Slack 1, Jonas, Pistol at Raffian, agree ba kayo doon? So, kung agree kayo, thank you. Pero kung hindi, lapag nyo. Usap tayo, pag-usapan natin. Okay? I leave it there, guys, sa Royal Rumble. Kayo na bahala doon. I leave it there sa main event na Tipsy D vs Mot. Pero yun, nasabi ko yung opinion ko doon. At sana ganun nga yung makita natin. Okay? Pwedeng mali ako sa napick ko sa gitnang mga battles. Pero yun yung opinion ko at nakikita ko. Okay? Yun lang. Bukas, day 2 naman. Review natin yon. Tangina, medyo solid din tong yung lineup na to, especially yung Saint Ice versus Ban, kasi unofficial battle for third sila, or pwede rin nating sabihin final sa ibang multiverse, di ba? EJ Power Vidroom, tangina, solid yan, men. Pero sige, pag-usapan na lang natin yan bukas. Okay? So yun, kita-kits sa next na review, at yun yung day 2 ng Aon 16. Peace out.